Praise God. Meron po ba tayong mga first-timer today? Sino po yung first time lang ngayon? Or second time? Visitors natin, meron po ba? Sige po, taas natin kamay natin. Sino yung mga first-timer natin? Ayun, yan. Palakpakan naman natin si Lord. Amen. Praise God. Family ata ito ni Aricel, no? Yan. Palakpakan natin si Lord. Come on, yung pinakamalakas sa Panginoon. Amen. Welcome po, and we're so glad na you can join us today. At pwede ba natin sila bigyan ng warm welcome? Pwede ba tumayo tayong lahat? At kamayan lang natin, lapitan natin sila. Come on. And let's just give them a warm welcome. And sabihin natin, welcome to church. Yan, welcome to Jomsi Church. Sige po, ayan. Praise God, praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Welcome po. Anong apelido ng family nila, Aricel? Data? Data. Yan. Welcome po sa Data family. Joining us here. Amen. Okay, late na yung background music. Okay lang yun. Okay, tapos na tayo eh. Magbe-preach na ako eh. Okay, praise the Lord. Sige po, and welcome din sa mga nag-join sa atin sa ating live stream. Welcome po, and we hope and we pray na makasama rin po namin kayo, maka-fellowship namin kayo dito sa ating church. Okay, so before we begin, let's all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning. Kami po ay nagpapasalamat and we just worship you and adore you, Lord God, sa inyo pong pagkilos sa umaga na ito. At kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong presensya. We ask, Lord God, that you would sustain us and supply us, Lord, with your anointing, with your grace. Panginoon, ikayo po ang higit na nakakaalam ng bawat kalagayan ng bawat isa sa amin. We know, Lord God, that you are in control. Kayo, Panginoon, ang higit na nakakaalam ng aming pong bawat sitwasyon. Father God, we just entrust to you everything this morning. And we ask your Holy Spirit to continue to speak to us, speak into our minds, our hearts, at patuloy niyo po kaming baguhin ng iyong salita. Lord, use me as your mouthpiece, speak to your people. Kayo, Panginoon, ang mag-glorify, kayo, Panginoon, ang ma-magnify sa umaga nito. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. And all the children of God say, Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, meron po ba sa inyo dito ang nasubukan niya ng magsimula sa isang bagay na punong-puno siya ng excitement, nagsimula siya na punong-puno ng passion at talagang buong-buo yung loob niya. Pero habang tumatagal, nasisira yung mic natin. No? Ba't ganon? Okay. Ano nangyari? Sa monitor yata, no? Okay. Ulit. So habang tumatagal, meron ba dito, may sinimulan kayo, pero habang tumatagal, nawawalan kayo ng gana? O, parang ako, nawawalan ako ng gana sa mic natin. Malapit na. No? Pero po pwede siguro sa inyo, nung January, nag-start kayo ng routine, ng isang exercise, at sinabi nyo, itong taon na to ay ibabalik ko ang aking alindog. Di ba? Lahat ng mga iniwan ako, maglalaway. Diba? May ganun eh, di ba? Ito nga pala yung sinayang ninyo. 6 months after 1 year, makikita nila kung sino ako ngayon. Di ba? Magda-diet na talaga ako ngayon. At hindi na talaga ako sa Starbucks, magtitipid na ako, hindi na ako magiging magastos. May panibago kang sinimulan na habit. Di ba? Sobrang excited ka. Di ba? Sobrang saya mo nung sinimulan mo yun na talagang eto na yun. This is my year. Diba? Gumaganong ka pa. Akin tong taon na to. So, punong-puno ka ng momentum, pero pagdating ng March, April, May, June, ay na, yung exercise mo medyo, ay, hindi ko na nagawa. Okay lang, next week na lang ulit. Bawi na lang next week. Hanggang sa naging 1 month na siya. Tapos yung pagtitipid mo, naging magastos ka na ulit. Nawala na yung momentum. Parang sinampal ka na uli ng realidad. No? And ayun na naman, yung mga
kumbaga parang nagsasawa ka na, nawalan ka na ng gana. Sino po dito na-experience na yon? Na may sinimulan, pero along the way, nawalan siya ng gana. Amen? Meron ba? Amen. Yan. Alam niyo po, minsan, kapag dumarating tayo sa point na yung buhay po nakakapagod, ang natural instinct natin ay tumigil. No? Gusto natin i-stop na lang, balik na lang tayo, ayoko na. No? Gusto nating suko na ako, no? I-give up ko na to. Kung ano man yung goal na sinimulan ko, give up na ako doon. And if we are honest, actually, marami pong mga mananampalataya ang nakakaramdam din po ng kaparehong kapaguran. Kahit po sa faith, sa Christian life, spiritually, we are also experiencing the same exhaustion. Kasi tayo, siyempre, kapag andun tayo sa talagang tuktok ng ating spiritual life, no? Talagang tuwang-tuwa tayo at talagang punong-puno tayo ng excitement, ng passion, no? Kapag nandun ka sa tinatawag natin mountaintop moment ng spiritual life mo. Nakakapag-devotion ka, nakakapag-pray ka, nakakapagbasa ka ng Bible regularly, at talagang on fire ka kay Lord. Ramdam na ramdam mo yung anointing ng Panginoon. Tapos pag ginagamit ka ni Lord, talagang ramdam mo, nag-aapoy ka. At talagang kahit anong ibigay sa'yo na ministry, na task, gagawin mo, sige po, ako na lang po, pastor. Wala po bang usher? Ako na lang po. Wala po bang tech? Ako na lang po. Ako po lahat dyan. Kaya ko po. Kaya ko po yan. On fire na on fire. Pero alam niyo po ba, ang buhay Kristiyano po kasi, hindi lagi nasa tuktok tayo. Ang buhay Kristiyano po, minsan, merong mga answered prayers, merong mga breakthrough, yes, merong mga tagumpay, pero minsan dadaan ka rin sa valley. Dadaan ka rin doon sa madilim na sitwasyon. Actually, yan po ang naranasan ng mga early Christians na nakatanggap po ng Book of Hebrews, and they understood yung pakiramdam na mapagod, especially in the faith. Bakit? Because they are experiencing persecution. Tayo, wala tayong matinding persecution. Sila noon, pinapatay. Sila noon, pinapakulong ang mga Kristiyano. Ipinapahiya. Pupwedeng nawalan din sila ng mga ari-arian. So ano nangyayari? They are spiritually drained. Pupwedeng sila ay nawawala na ng pag-asa. Yung iba, natutokso sila at sinasabi nila, sige, iwan na lang natin yung ating pagiging Kristiyano. Ayoko na. Suko na ako. Kaya po, yung author ng Hebrews, sumulat sa kanila, at ngayon, tatalakayin natin yung second part ng chapter 10 na pinag-aralan natin last week. Meron pong encouragement sa mga Christians. Now, let's read our text this morning in Hebrews chapter 10, beginning with verse 19 up to 39. Pero ang babasahin lang natin is verse 35 to 36. Okay? So, if you have your Bibles, taas po may lahat na may mga Bibles. Sa cellphone, meron kayong dalang Bible, whatever, basta Bible yan. Okay? Sige. Okay. Sabi po ng verse 35 to 36. Ayan. So, do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Everybody say rewarded. Let's read verse 36. Ang sabi ng verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Napakagandang encouragement. Huwag mo raw itapon yung binigay sa iyo ng Diyos. Kung ano man yon. And for the last weeks of this month, we've talked about our privileges, ano ba yung benefits at yung mga blessing na tinanggap natin dahil tayo nanampalataya kay Kristo. We have access to the presence of God. No, because of Jesus Christ, we receive forgiveness. Kung ano man yung nakaraan mo, ano man yung mga kasalanang nagawa mo noon, kung ikaw ay na kay Kristo na, pinatawad ka na ng Diyos doon. Hindi mo na kailangan mamuhay pa sa guilt, hindi mo na kailangan mamuhay pa sa nakaraan. Pwede kang magsimula muli dahil na kay Kristo ka na. Amen? Yan po yung mga pagpapalang tinanggap natin. And we also have the assurance na tayo po ay one day, kukunin tayo ng ating Panginoon and we will be with Him for eternity.
Meron tayong kasiguraduhan na hindi na tayo mapapahamak, hindi tayo may impyerno, dahil lahat ng na kay Kristo ay merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan. So we have those blessings. Kaya po, sa pagpapatuloy, ang sinasabi ng text natin, nasa atin na pala lahat ng blessing. Bakit natitempt ka pa na sumuko at bumalik sa dati mong buhay? Kung binigay na pala sa'yo lahat ng Diyos, at lahat ng na kay Kristo ay meron ng assurance na meron silang eternal life, bakit pa tayo susuko? Bakit hindi tayo magpatuloy? Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Sa palakasan mo, sabi mo, magpatuloy ka. So ngayon po ay nasa pagpapatuloy pa rin tayo ng ating series in the book of Hebrews, and we've entitled our series, Anchored in Christ. And we are on the second part of chapter 10. At ito pong chapter 10 ay napakagandang encouragement. At ang title po ng message ko ngayon ay, Don't Stop Believing. Yeah. Huwag niyong kantahin. Okay? De, alam ko naman, yan yung title talaga natin ngayon. Kaya po, habang nagpipreach ako, kung naririnig nyo, don't stop. Naririnig yung journey, no? Siguro conviction ng Holy Spirit yun sa inyo. No? At sinasabi ng Panginoon, huwag tayong tumigil sa pananampalataya. Amen? Huwag tayong tumigil sa ating buhay Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, don't stop believing. So, why should believers keep going? Ba't kailangan magpatuloy tayo? Why should we, as believers, persevere in the faith? Okay? Bakit kailangan, pag sinabi natin persevere, magpatuloy. Pag sinabi po natin perseverance, yun tayo ay, kumbaga, ilaban mo. Bakit kailangan ilaban ang pananampalataya sa Diyos? Bakit kailangan ilaban ang buhay Kristiyano? Ang tawag po dyan ay perseverance. Diba? Kapag meron kayong trabaho, o yung mga estudyante dito, diba? Kumbaga sinasabi niyo, matapos ko lang talaga itong pag-aaral ko. Lahat ng hirap titiisin ko. Diba? Itong trabaho na ito, giginhawa din ang buhay namin. So itutuloy ko ito, hindi ako susuko. Ilalaban ko ito para sa pamilya ko. Mahirap, pero ilalaban ko. So meron tayong tinatawag na perseverance. Pero alam niyo po ba, sa pananampalataya, dapat may perseverance din. Merong pagpapatuloy. And today we're going to learn how to keep our confidence, especially when the road gets hard. Because Christian life is not measured by how fast you start. It is by how faithful we finish the race. Ibig sabihin, kung tayo po'y nakakaramdam ng pagod and every time we feel discouraged at dumarating na tayo sa punto na gusto na natin sumuko, tandaan po natin, ang lahat ng mga nagtitiis hanggang wakas ay magtatagumpay at gagantimpalaan ng Diyos. Makakatanggap tayo. Kung ano man yung pinangako ni Lord, makakamtan natin yon. Your endurance will be rewarded in heaven. Lahat ng mga nagtiyaga, lahat ng mga nagtiis, lahat ng mga nagpatuloy, ay gagantimpalaan ng Diyos. So the original readers of Hebrews were actually facing the persecution sa kamay po ng mga Roman Empire. At dumating sila sa point kung saan ang pagiging Christian, marami na po ang kapalit. Buhay na po ang kapalit nung panahon nila. Kaya yung iba medyo nagdadalawang isip na kung magpapatuloy pa ba sila sa buhay Kristiyano. Iba gusto nang bumalik sa kanilang religion, sa pagiging Judaizers. So the writer of Hebrews gives them one great message. Ang sabi sa kanila, don't shrink back. Don't go back. Don't turn back from the faith. Because Jesus already opened the way. Binuksan na ng Diyos yung daan, yung pintuan, patungo sa kaligtasan. Bakit ka pa babalik? Isipin nyo na lang, di ba? Naalala ko kami dati medyo bata-bata pa ako, umaakit kami ng bundok. Gusto ko nga ulit umakit ng bundok eh. Malalakas-lakas pa ng konti yung tuhod ko nun eh. Okay? Ngayon kasi siguro baka, ewan ko, try natin. Pero, pagka umakit kayo ng bundok, sino po umakit ng bundok dito? Yan. Sige, taas po kamay lahat ng mga nakaakyat na sa bundok. Yung talagang akyat ng bundok, ha? Merong bundok dyan sa may Muntalban.
yung tinatawag na binakayan, tapos ano pa ba yung isa doon? Pastor Carl, ano nga yung tawag doon sa mga bundok na yun? Sa Montalban, basta may mga pangalan yun eh. No? And meron doon mga pang-beginner, meron doon na pang moderate, meron doon pang mahirap talaga na trail. So meron doon part talaga na aakyat ka. And alam nyo, sa experience namin, nung kami umakyat sa bundok, ang tagal kasi almost 1 hour, 2 hours kami umakyat. Tapos matatarik po talaga yung inakyat namin bundok. Okay? And habang umakyat kami, na-realize namin, ang tagal pala nitong ano na to. Hiking na ito. Ang hirap pala nito. And kung marirealize mo, sa una masaya ka pa eh. Pero habang tumatagal, pahirap na ng pahirap eh. Parang banda doon sa gitna, may isip mo, ano ba itong pinagagagawa namin? Ba't pa namin ito naisipang gawin? And then, umakit kami doon. Tapos, nung malapit na kami sa tuktok, parang sobrang nakaramdam kami ng matinding pagod. At talagang gusto na namin sumuko. Kaso, ang lapit na, tinatanong namin yung tour guide, malapit na po ba? Konti na lang, sir, nasa summit na tayo. Yung summit, yun yung pinakatuktok. At napakaganda ng view doon. Makikita mo talaga yung mga bahay nyo. Makikita mo yung mga sea of clouds. Ganda ng tanawin. So parang, mas okay pa na ituloy mo na lang kaysa bumalik ka. Kasi kung babalik ka, mas nakakapagod eh. Parang wala ka nang babalikan. Ang layo na nung inakyat mo. No? So parang, para sa amin, ituloy na natin to. Lapit na eh. Andyan na eh. No? Sa buhay Kristiyano, ganun din eh. Andyan na eh. Meron na tayong assurance, meron na tayong pangako, at meron tayong pag-asa sa Panginoong Hesus. Bakit pa tayo tatalikod? Amen? Kung kailan naman, andyan na si Jesus sa buhay mo, tsaka ka pa sumuko. Kung kailan kasama mo na ang Diyos, kung kailan naging Kristiyano ka na, tsaka ka pa susuko. Eh nung wala ka pa nga kay Jesus, nilalaban mo yung buhay eh. Lumalabang ka sa pagsubok. Ngayong na kay Kristo ka, di ba dapat mas lumabang ka kasi kasama mo na siya? Amen po ba? So sabihin mo sa katabi mo, don't shrink back. Okay? So the passage moves from talking about the privilege, our blessings, at yung mga pagpapalang tinanggap natin galing sa Panginoong Hesus. And then later on, in-encourage niya yung mga tao na magpatuloy at nagbigay din siya ng paalala, ng babala sa mga tatalikod. At binigyan niya uli ng encouragement. No? So parang ganun yung pinaka-structure ng text. So today, talakayin natin yung pinaka-text natin, beginning with verse 19. Number 1, sinabi dito ng author, we must come near boldly. Come near boldly. That's number 1. Yan. Sabi ng verse 19, therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. Ibig sabihin yung boldness po na yon, pag sinabi natin boldness, meron tayong tapang, meron tayong lakas ng loob, meron tayong confidence na lumapit sa Diyos. At hindi po yun nakukuha dahil tayo po ay mabait o tayo ay naging matuwid, kundi nakakalapit tayo ng may lakas ng loob, meron tayong confidence na lumapit sa Diyos because of the blood of Jesus. Now, kung makikita natin, yung sinabi dito, yung word na therefore, ibig sabihin karugtong ito nung mga natalakay natin nung mga nakaraang linggo. We talked about our access in the presence of God. Pinag-usapan natin yung relationship natin sa Panginoon. And sa mga nakaraang pag-aaral natin, sa mga naunang chapters, yung Hebrews, mababasa natin, it talked about Jesus being our great high priest, our perfect sacrifice, na hindi ito kagaya ng Old Covenant na sila ay paulit-ulit naghahandog. Meron na tayong perfect sacrifice. Christ offered Himself once and for all. At yung paghahandog na yon, tinapos na po ng ating Panginoong Hesus. So kung ano yung meron tayo ngayon bilang mananampalataya, yun ay napakatindi, napakadakilang pagpapala. We have access under the Old Covenant, yung Holy of Holies, meron silang restrictions. Yung high priest lang ang nakakapasok. Every year, they need to offer the blood of the lamb. They need to offer the blood of animals. Pero, ang Diyos na po ang gumawa ng way. Once and for all, He offered the blood of His one and only Son, Jesus Christ. Upang permanently, yung problema ng tao sa kasalanan, masolusyonan.
So, what am I trying to say? Yung confidence po na meron tayo sa paglapit natin ngayon sa Diyos ay hindi dahil mabait tayo. O hindi dahil nasunod natin yung perfectly yung ginagawa ng Diyos. It is not self-confidence. It is what we call Christ confidence. Sabihin po natin, Christ confidence. Tayo ay lumalapit sa presensya ng Diyos not because we are worthy, but because the blood of Jesus Christ is sufficient. Sapat po yun. Amen? Amen po ba? So makikita natin dito, sabi ng verse 19 sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So we have a new and living way through the flesh of Jesus Christ, through the body of Christ. So, magkaroon tayo daw ng puso na sincere at merong assurance, no? Merong confidence na kapag ikaw lumalapit ka sa Diyos, ito tandaan niyo po, no? Marami sa atin, ito paulit-ulit ko ng binabahagi dito, pinipreach. Pag tayo lumalapit sa Lord, kung pagbabasihan lang natin yung sarili nating record, nakakayan lumapit sa Diyos. Amen? Kaya nga hindi ko maintindihan. Ito, bakit may mga tao na nagsasabing nagtiwala sila kay Kristo, pero nahihiyan lumapit sa Diyos? Kung nauunawaan mo na yung dahilan kung bakit ikaw ay malayang nakakalapit sa Diyos ay dahil kay Kristo, hindi ka mahihiyang lumapit sa Lord. Lalo kung ikaw bumabagsak, kung ikaw ay minsan nagsa-struggle, ang gusto ng Diyos, tayo lumapit sa Kanya ng merong boldness, ng merong confidence, ng merong lakas ng loob. Malaya tayong makakalapit sa Kanya. Amen? Meron pong isang example, naalala ko yung, kapag kayo, hindi nyo kilala yung tao, hindi nyo naman kaano-ano, at lalapit kayo doon sa tao, manghihingi kayo ng pera. Halimbawa, si Yorme, si Isko, diba? Si Mayor. Kung halimbawa si Errol, lalapit kay Yorme, sasabihin ni Errol, Yorme, pengin naman akong dyan. Pambaon. Bibili ako ng cellphone. Parang kung titingnan mo, wow Errol medyo pwedeng sasabihin mo siya, Errol, medyo kapal O kahit sabihin si Glenn, lumapit sa isang, kay Bongbong Marcos, sa presidente. Sabi niya, Bongbong, pengin ako dyan, 1 milyon. Parang, wow Oh, Glenn, talaga kinaya mo yun ang tibay mo Parang pwede mo sabihin yun Pero kung halimbawa, yung lumapit doon sa mga tao na yun, ay anak nila. At humingi ng pera, humingi ng pambili ng cellphone, humingi ng pambili ng laptop, humingi ng pangkain, ng allowance. Di ba hindi nakakahiya? Kasi bakit? Anak niya yun Tatay niya yun So tayo po, hindi na tayo dapat mahiyang lumapit sa Diyos kasi dahil kay Kristo, tayo ay naging anak na ng Diyos. We have access, we have this relationship with God. So ang Diyos po, hindi po tinolerate o kinonsinti ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Actually, binayaran niya. Okay, kaya tayo napatawad, hindi dahil kinonsinti tayo ng Diyos. Kaya tayo pinatawad ng Diyos dahil binayaran na ni Kristo yung mga kasalanan natin. So sinasabi ng Hebrews, lumapit tayo sa Diyos, may paggalang pero hindi tayo dapat matakot na lumapit. We can approach God. Malaya tayo makakalapit sa Diyos because of what Jesus Christ has accomplished on the cross. Marami po mga Christians na nanalangin, parang hindi nila tatay yung kausap nila.
Pag sumasamba tayo, para tayong hindi Kristiyano. Parang hindi tayo sigurado kung napapatawad tayo ng Diyos sa mga kasalanan natin. Lagi tayong parang, alam niyo yun, wala tayong boldness. But if you belong to Christ, remember that the way has already been opened. Hindi mo na kailangan maghandog, hindi mo na kailangan ng tagapamagitan na additional, hindi mo na kailangan din paghirapan pa para ikaw ay makalapit sa Diyos. Ang Panginoong Hesus ay ginawan na ng paraan yung ating pinakamalaking problema. Yung separation natin from the Lord. So wag tayong mamuhay na malayo sa ating Diyos. Kasi wini-welcome ka niya. Sabi mo sa katabi mo, gusto kong i-welcome ng Diyos. Amen? So come near boldly. Number 2, hold tight bravely. Hold tight bravely. Sabi mo sa katabi mo, kapit. Amen? Higpitan natin yung kapit natin. Hebrews 10 verse 23, basahin po natin. Meron ba tayong Tagalog dyan? Okay, kahit walang Tagalog. Sige, basahin natin verse 23. Can we have it on the screen? Sabay-sabay tayo, ha? Okay? Okay, hindi yan. Okay, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Remember, ang nangako, ang nagbigay ng pangako daw ay tapat. Sino po naniniwala dito that God is faithful? Ang Diyos po ay tapat. Naniniwala ba tayo ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pinangako? Amen. So wala tayong ibang option na pwedeng pagkatiwalaan kundi ang Diyos. Si Lord lang ang tapat sa lahat. So dapat kumapit tayong mabuti sa Diyos. Now, the Christian life is not only about starting well. It's about continuing well. Okay? So yung ibig sabihin na hold fast, okay, or hold tight, it means to cling. Yung talagang tibayan mo yung kapit mo. Okay? Naalala ko po nung kami po ay nag-ride kami papuntang Batangas. Kasama ko sila Ate C, sila Jeff, sila Regine, sila Dor, yung mga ibang kasama natin ng mga leaders. Sumakay kami dun sa isang water activity na, ano ba tawag dun? Basta pabilog, tapos kakapit kayo dun. And then habang umaandar yun, iikot yun na parang turumpo. Tapos, pag nakabitaw kayo, tatalsik kayo doon sa dagat. Hindi namin alam na ganun pala kalakas. Akala namin, ganun-ganun lang kami doon, no? Excited na kami. Saya-saya namin doon, no? Ewan ko kung naalala ni Jeff yun. Tapos, kasama ko si Leona. Doon kami. Parang, una, enjoy kami. Tara, sakay tayo. Hawak mabuti. Maya-maya, habang tumatagal yung ride, bumibilis yung ikot. Hindi na kami nagsasalita. Kagano na kami lahat. Ako, yung asawa ko, nahawakan ko. Hawak ka, baka makabitaw, huwag ka bibitaw. Ganun na kami lahat. Noong una, tawa-tawa pa kami. Kaganon kami lahat. Noong una, Kuya, sige pa, kuya. Nung panghuli na, Kuya, tama na, kuya, tama na. Kasi pag nakabitaw ka, hindi ko alam kung saan kami tatalsik eh. Mamaya, tumalsik kami doon sa may bangka, tumama ako somewhere, o may ibang tamahan kami doon. Hindi ko alam mangyayari pag tumalsik kami. So, talagang kumapit kami. Talagang iniisip namin, pag nakabitaw ako dito, patay ako. Buhay ang nakasalalay. Talagang hinigpitan ko yung kapit ko. Siguro, yun ang pinakamatinding kapit na nagawa ko sa buong buhay ko. Ewan ko, parang ayaw na naming ulitin yun. Talagang kapit ng malala. Na-imagine ko, no, dapat pala ganun tayo katindi kumapit kay Jesus. It means to cling firmly. Kumbaga, kahit na makakabitaw ka na, huwag kang bibitaw. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw.
Huwag niyo kantayin na. Kanta na naman yata yun. Huwag tayong bumitaw sa Diyos. Now, yung mga nagbabasa po ng Hebrews during that time, they were under immense pressure. Social pressure, talagang may mga sitwasyon kung saan talagang sila ay china-challenge, yung kanilang faith ay talagang sinusubok, your strength, talagang sinusubok yung lakas mo, okay? At parang gusto mo na talagang bumitaw. Okay? Ano ba yung kanta na yun? Si Morissette ba kumanta nun? Tama ba? Ano yung kantayin nyo nga? 1, 2, 3, go! Wag na pala. Wag na pala. Pangit. Okay. Pakinggan na natin sa YouTube. Gusto ko nang bumitaw. Di ba? Ano yung lyrics doon? Ngunit ayaw pa ng puso ko. Wow, grabe naman. Di ba? Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso ko. Di ba? So tayo, sa buhay Kristiyano, huwag tayong bumitaw sa Panginoon. That is the command here in the text. Why? Huwag kang bibitaw kasi ang Diyos, kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya. And sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin kung saan ang hirap magtiwala kay Lord. Tama po ba? Now, let's be honest. Sometimes, faith feels difficult. Hindi lagi madali. Bakit? Ang dami mong pinanalangin, hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Lord. Amen? Yung pagdurusang nararanasan mo, hindi pa rin inaalis ni Lord hanggang ngayon. Ang dami mo pang disappointment. Disappointed ka sa mga katrabaho mo, disappointed ka sa jowa mo, disappointed ka sa asawa mo, disappointed ka sa mga kasama mo pa sa church, disappointed ka pa kay pastor. Tapos spiritually dry ka pa. E di samahan mo pa, maraming pumipigil sa iyo sa pananampalataya mo. Paano yung pastor? Parang gusto ko nang bumitaw, pero ayaw pa ng puso ko. Pero alam niyo po, ang faith po kasi, it doesn't mean hindi ka na nagsastruggle. Ang faith po, ganito yan. Ang ibig sabihin na ikaw ay nananampalataya sa Diyos, hindi ka bumibitaw kay Kristo kahit may struggle ka. That's what we call faith. Bakit? Kasi ang anchor natin, hindi yung sarili nating lakas. Yung dahilan kung bakit hindi tayo natitinag, hindi dahil malakas ka. Kaya tayo malakas, hindi dahil magaling ako. Hindi dahil ito yung narating ko sa buhay. O dahil ako, kasi matagal na ako talagang Kristiyano. O marami na ako napatunayan. Hindi yun ang assurance na meron tayo kung bakit hindi tayo makakabitaw. Hindi tayo makakabitaw unang-una dahil hindi ka bibitawan ng Diyos. Because God is faithful. Ang anchor natin, si Jesus. Hindi yung ating sariling pagpapakabuti o yung sarili nating paraan para tayo maging tapat sa Diyos. Actually, tayo, sabi ko nga, di ba, gusto na natin bumitaw eh. So, kumapit tayo sa Diyos kasi si Lord, kahit kailan, hindi niya tayo bibitawan. Hold tight bravely. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibitawan ni Lord. Amen? Kapit lang. Number 3, build up constantly. Build up constantly. So, wag tayong bumitaw sa Lord. Tama yun. Wag tayong bumitaw kay Jesus. Kahit may suffering, kahit may problema, may disappointment, wag mong bitawan ang pananampalataya mo kay Kristo. But also, we need to build up. Ano ibig sabihin ng build up na ito? Let's read verse 24. Sabi po ng verse 24, tingnan nyo, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, sabi ng Bible, let us consider one another in order to stir up love and good works. Bukod sa siyempre, sa pagkapit natin sa Panginoong Hesus, napakahalaga po na meron tayong encouragement from other Christians.
meron tayong strength na natatanggap galing sa ating mga kapwa Kristiyano, sa mga kapwa mananampalataya natin. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po ito dinesign ni Lord na ikaw pag naging Christian ka, pwede ka na lang kahit mag-isa ka. Kaya po makikita natin, the writer moves from personal perseverance. Kanina, sinasabi ng writer, tayo magsumikap tayo, magtiyaga tayo, magpatuloy tayo. Pero ngayon, sinasabi din ngayon ng writer ng Hebrews na meron din tayong responsibility sa mga kapwa nating Kristiyano. Na kung meron man nangihina sa atin, kung tayo man mismo din ay nangihina, dapat mas lalo tayong sumama at dumalo sa mga pagtitipon. Yung ibig sabihin doon na consider one another, it means, isipin mo naman, paano mo ma-encourage yung mga kasama mo sa church? Isipin mo, paano mo ma-encourage yung mga kapwa mo mananampalataya? Yung ibig sabihin doon na stir up, kumbaga i-provoke mo siya. Tulungan mo siya na magpatuloy sa pananampalataya. Tulungan mo siya mabuhay sa kanyang buhay Kristiyano. Sa madaling salita, i-push mo. I-push mo yung kapatid mo. Hindi literal na i-push sa bangin o sa ano. Kumbaga, misa kailangan mo ng push ng konting push. No? Lalo kapag nag-workout kayo, nag-exercise kayo. Meron tinatawag na spatter. Alam niyo yung spatter? Pag mabigat na, may konti siyang push dito. Yan. Aalalayan kanya para mabuhat mo yun. Para matapos mo yung rep. At makumpleto mo yung exercise mo. Ba, 10. Kasi pagka, una, 3 set yan, 3 10. So, yung una, palakas pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? Pangalawa, 1, 2, bumabagal na. 3, 4, 5, 6. Pangatlong set na, siyempre habang dumadagdag yung set, dumadagdag din yung weight Tapos nagbabawas si iba ng rep. So, 1, 2, 3, 3. Tutulungan na yun. Pagka ganun. Kaya pagka nag-gym kayo, babantayan nyo pagka, iba nagbibilang, 1, 2. Pag di na nagsalita, di na nakakahinga yun. Tulong. Yung iba napunta na nadaganan na dito nung bar, di ba? So, kailangan mo ng spotter. Delikado nga pag wala ka spotter, tas heavyweight yung binubuhat mo So, minsan, kailangan mo ng konting push para matapos mo yung rep, yung exercise mo. Alam niyo, sa buhay Kristiyano, kailangan din natin ng push. Kailangan natin ng aalalay sa atin. We need one another. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Huwag niyo kantahin. Kinakanta niyo lahat. Okay. Sabi mo ulit, kailangan kita. Sabihin nyo lang. Kinakanta Kailangan po natin ang isa't isa. Mahirap mag-isa. Okay? Mahirap kapag, nagsistruggle ka na nga tapos hindi ka pa dadalo ng D-group nyo. Nangihina ka na, hindi ka pa attend ng church. Sabi mo, pagod na ako, pastor. Pagod ka na, hindi ka na mumatid. Paano ka lalakas? Kailangan po natin ang fellowship. We need fellowship with one another. We need fellowship with other believers. Amen? Huwag nating kaliligtaan. Let us not give up meeting together. At sabi dyan, as some are in the habit of doing. Ibig sabihin, noong time nila, meron doon, hindi na talaga umatin ng church. Habit na. May mga ilan sa mga believers, habit na nila ang hindi dumalo. Habit na nila ang hindi mag-join sa fellowship. Kahit na ini-invite sila, kahit na sila nire-remind, no? Sabi dito, huwag nating kaliligtaan ng pagdalaw sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Di ba? Ngayon, may mga hindi na dumadalo, hindi natin sila kinokondem. Pero, hindi magandang yun, maging habit natin yun. Na tayo, kapag tayo nangihina, hindi tayo a-attend ng church. Bakit? Paano ka lalakas? Okay?
Pupwede na maaari nung time nila, may mga tumigil na sa pag-attend. Ayoko na umattend kasi ang daming problema. Ayoko na, wala na akong gana. Or iba siguro natakot, Pastor, hindi muna kami attend kasi iniingatan ko lang yung safety namin kasi grabe po yung ngayon hinahunting ang mga Christians na balitaan namin, pinapapatay ng mga ng emperor ng Rome. So hindi muna kami attend ngayon, ha? Iba natakot, iba na-discourage, iba talaga nalayo na sa Panginoon. But let me remind you, consistent fellowship strengthens our perseverance. Pag mas madali pong magpatuloy kapag consistent tayo sa ating fellowship sa mga kapwa nating Kristiyano. Kasi kapag ina-isolate mo ang sarili mo, humihina yung conviction mo. Hindi ka na nakakarinig ng preaching eh. According kay Pastor David Guzik, sabi niya po, gathering is not merely attendance. Take note of this. Ang pagtitipon po natin, hindi lang ito basta attendance. Ito po ay mutual encouragement. Kasi hindi naman to event eh. Ang church service, hindi to event na pinupuntahan mo para mag-enjoy ka. Ito ay pamilya na dapat sumasama tayo at nakikibahagi tayo. Kasi pamilya mo ito. Ay may mga nagsasabi, Pastor, kaya ko naman po mag-isa. Sanay naman po ako mag-isa. Kaya ko naman sumunod kay Jesus kahit mag-isa. Pero alam nyo ba, yung mga tupa na mag-isa, mas madaling kainin ng mga asong gubat, ng mga leon, ng mga oso. Mas madali silang lapain. Bakit? Mag-isa ka lang eh. Kasi dinesign ni Lord ang mga believers para talaga kailanganin natin ng fellowship. Kailangan mo talaga ng preaching. Kailangan mo makarinig ng preaching. Kailangan makarinig ka ng Word of God. Kailangan meron kang kasama na sumasamba sa Diyos. Kailangan may magpapaalala sa'yo. Kailangan mo ng accountability. Kailangan mo ng encouragement. Kailangan mo ng may taong magko-correct sa'yo. At sabi pa dito sa dulo, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. As you see the day approaching. Naniniwala ba tayong malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus? At nakikita rin natin, pagulo na ng pagulo ang buong mundo, ang Pilipinas, ang gobyerno, lahat nagkakagulo na. Malapit nang bumalik ang Panginoon. E di dapat lalo natin palakasin ang isa't isa. Habang papalapit na papalapit ang pagdating natin Panginoong Hesus, mas kailangan po natin ng fellowship. So umattend ka. Huwag ka puro absent sa D-group. Online na nga lang, di ka pa attend. Mag-alarm ka naman. Huwag mo naman tulugan. Amen? Huwag ka naman tamarin. O yung mga leaders niya, huwag naman kayo tamarin mag-life group. I-encourage natin yung mga kapwa natin mananampalataya. Huwag ka naman tamarin mag-follow up. Huwag ka naman tamarin mag-visitation. Pray for someone. Strengthen someone. Encourage someone. I-push mo yung kapwa mo mananampalataya. So we need to build up constantly. Ito po ay dapat habit natin. Habit dapat natin ang fellowship. Habit dapat natin ang mapalakas ang isa't isa sa pananampalataya. Sa mga kabataan, mahilig sa fellowship yan. Pero dapat yung fellowship nyo nakakapag-steer up ng inyong spiritual life. Hindi puro gala lang. Baka puro gala lang. Dapat every time na kayo, nagkakaroon kayo ng fellowship, na-encourage ang bawat isa, lumalakas kayo spiritually. Hindi yung pare-pareho tumitigas yung ulo natin. Amen ba, mga magulang? Malakas amen ng mga magulang pag ganyan. Amen po ba? O, diba? Dito banda yung mga... Okay. Mamaya tirahin natin yung mga magulang. No? Joke. Okay. Okay? So we need to build up constantly. We need to encourage one another. Meron tayong midweek service, meron tayong mga life groups, meron tayong discipleship groups, meron tayong mga trainings, meron tayong prayer meeting, marami tayong gawain dito na pwede nating attenan. Alamin natin ano yung schedule, makibahagi tayo so that we can be encouraged. Taas po kamay dito na siya minsan niyang naranasan na siya ay lugmok, bagsak yung kanyang spiritual life. Pero nung umattend siya sa fellowship, napanalangin siya ng kanyang kapwa mga believers, napalakas siya. Sino na-experience na po yun? Amen?
We all receive that encouragement. Alam niyo po, kahit po kami mga leaders, kahit kami mga pastors, every time nakikita namin, nagpapatuloy yung mga kapwa namin mananampalataya, and you're praying for us, naririnig namin yun, how you are praying for our needs, for our personal life, we are also strengthened. Amen? So we need each other. We need to build up constantly. Number 4, don't turn back fearfully. Don't turn back fearfully. Ito po yung warning. Napakabigat na warning dito sa Hebrews. Ang writer ay nagbigay ng warning against deliberate rejection of Christ after receiving the knowledge of truth. Basahin natin yung text. Sabi ng verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises, batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay ng tipan at nagpabanal sa kanya at humamak sa mahabaging espiritu. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabing, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So kita niyo po, no? Ano sinasabi ng author dito? Yung sinusulatan po ng author ng Hebrews dito ay halo kasi. Okay? Now, during their time, meron po silang mga kasama sa church na, alam niyo yon, yung kasali sila sa community, narinig nila yung gospel, naunawaan nila yung katotohanan, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pa talaga 100% o totohanan yung kanilang pagtanggap kay Kristo. At ngayon, dumarating na yung matitinding problema, itong mga tao na ito, na hindi pa naman totoong nagsuko ng buhay kay Kristo, they are being tempted na, i-reject na natin talaga si Christ. Buti pala, hindi ko tinodo yung pagiging Kristiyano ko. Kasi ang hirap pala maging Kristiyano, tatalikod na lang ako dyan. At ang sabi ng Hebrews, wala na kayong babalikan. Kapag ni-reject, listen to this, kapag ni-reject mo si Kristo, wala nang pag-asa, wala nang ibang pwedeng maghandog sa'yo, wala nang sacrifice na available para maging kabayaran sa kasalanan mo. If you reject Christ, there's no hope. Kaya yung mga taong natatawa, minamak nila, pinagtatawa na nila si Jesus, pinagtatawa na nila ang mga Kristiyano, at nire-reject nila talaga deliberately si Jesus Christ, there is no hope for them. Kasi wala ka nang babalikan pag si Jesus pa yung tinalikuran mo. Napakadelikado po nito kasi po pwedeng andito tayo sa simbahan, pero walang totoong pananampalataya, delikado yun. Naririnig mo yung salita ng Diyos, pero hindi ka naman totoong nagsusuko ng buhay mo kay Kristo. The warning is so severe. Kasi ang nakasalalay po dito ay yung ating eternal destination. Yung walang hanggan. Yung buhay mo pagkatapos dito sa lupa. So mayroong warning. Isa lang po yung sacrifice na valid, na maging payment, na maging bayad sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. At kung yung sacrifice na yon ni Jesus, ni-reject mo pa, tinalikuran mo pa, wala ka ng pag-asa. Kaya huwag tayong tatalikod. Pinaka nakakatakot na kalagayan ay yung tumalikod ang isang tao kay Jesus. Nakakatakot. Matakot nawa tayo na talikuran si Jesus kasi wala ka nang babalikan. Wala ka ng ibang tatakbuhan. Wala ka ng ibang pag-asa. Wala nang ibang pupwedeng magligtas pa sa'yo.
Hindi ka kayang iligtas ng kahit anong relihiyon sa mundo, ng kahit sarili mong pagpapakabuti, o kahit yung yaman mo, talino mo, galing mo, hindi ka kayang iligtas niyan. Si Jesus lang ang may kakayanang magligtas at magbigay ng buhay na walang hanggan sa atin. At kung yun, lahat tatalikuran mo pa. Wala nang natitira para sa'yo. Amen? Pero hindi po doon nagtatapos yung letter na ito, ng chapter 10. Kasi after niya binigyan ng warning, binigyan niya ng encouragement. Sabi niya sa verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nagpadaig. Kumbaga parang nagbigay siya ng warning, okay, kung kayo talaga hindi pa ninyo sinusuko yung buhay nyo kay Kristo, matakot kayo. Kapag nireject nyo pa si Christ, wala na kayong pag-asa. Pero yung mga iba dito, sabi niya, kung kayo naman, alam nyo naman sa sarili nyo, no? Sabi, remember those earlier days after you had received the light, when you stood your ground in a great contest in the face of suffering. Na, kung ikaw naman, alam mo, tinanggap mo si Kristo, natanggap mo ang katotohanan, you received the gospel, you have accepted Jesus Christ in your heart, and you receive salvation, alalahanin mo, di ba, nung ikaw ay dumanas din ng matinding suffering, you stood your ground, ang sabi dito sa Tagalog, kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. So sabi niya, huwag kayo susuko ngayon kasi kung ano yung faith na meron kayo, di ba, inilaban nyo na yan. Nung dumating yung matinding trials, yung persecution, yung suffering sa inyo, hindi kayo nagpadaig. So ini-encourage niya ngayon itong mga tao na ito, balikan nyo yung nakaraan. Di ba nagawa nyo ng tiisin yung mga pagsubok? Ipinahiya na kayo, di ba? Ang dami ng mga nawala sa inyo, pinersecute kayo. So bakit ito yung pinaalala sa kanila? Bakit kaya gusto ng author na alalahanin nila yon? Para pakita sa kanila na, natiis mo nga lahat eh. Ngayon pa? Ngayon ka pa susuko? Ituloy mo lang, kapatid. Kasi yung nag-aantay sa atin, higit pa sa kahit anong bagay na nawala sa atin dito. Kung meron mang mga bagay na nawawala sa atin dito sa buhay natin sa lupa, alang-alang kay Kristo, ano man yung mga bagay na give up mo, ano man yung mga bagay na handa kang isurrender, alang-alang kay Kristo, lahat yun, papalitan ng Diyos ng mas higit pa na yaman. We have a better life in heaven. We have a better life in the presence of God. We have a lasting inheritance. Kung minsan kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla, kung minsan naman kayo ang umaalalay sa mga kasama ninyo na pinapahirapan, dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Diba? This is the very heart of the Christian life. Yung perseverance kahit may suffering. Taas kami po dito na nakaranas ng suffering pero nagpatuloy siya sa pananampalataya sa Diyos. Balikan mo nga yung mga tiniis mo noon, nung nagsisimula ka pa lang, di ba marami ka na ring tiniis? So anong dahilan para tumigil tayo sa pagtitiis? Bakit tayo titigil sa pagtitiis kung alam naman natin yung pagtitiis natin ay merong gantimpala sa huli? Amen? Ito lang po yung pinakasinasabi ng text. Ang mga tunay na mananampalataya ay laging handang magtiis, handang magpatuloy, handang lubaban kahit nahihirapan. Kung tunay kang mananampalataya, ito encouragement po sa lahat. If we are a true, born-again, Bible-believing Christian, we may struggle, we may suffer, pwedeng umiyak ka sa tindi ng problema, pwedeng halos malugmok ka, pero hindi mo magagawang talikuran si Kristo kung tunay kang mananampalataya. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Amen? Yan ang tinuturo na kasi ng mundo sa atin ngayon eh. Gusto ng mundo na talikuran natin, alis ka na dyan sa church.
Wala namang ano dyan, wala namang masakit sa ulo lang yung mga tao dyan. Diba? May trials, o wala ka naman. Magtrabaho ka na lang, magnegosyo ka na lang. Di mo kailangan niya simbahan. Iwanan mo na, ang gusto ng mundo, talikuran natin ng Panginoong Hesus, talikuran natin ang pagsunod natin. Gusto ng mundo na, sumunod na lang tayo sa kultura kung ano yung nauuso. Talikuran natin yung katotohanan. But the book of Hebrews is telling us, don't turn your back on Christ. Because there is nothing behind you worth returning to. Lahat ng mga bagay na iniwan mo na at tinalikuran mo na para kay Kristo, ngayong nandito ka na kay Kristo, tatalikuran mo si Kristo at babalik ka doon, it's not worth it. Christ is greater. Christ is better. He is better than comfort. He is better than any human approval. He is better than any treasure here on earth. He is better than any sin or pleasure na pwedeng i-offer ng mundo na ito. So lahat ng mga bagay na po pwedeng i-offer ng mundo, kung babalikan mo pa yun at tatalikod ka kay Kristo ngayon, hindi siya worth it. Sayang. Amen? Kung tatalikod ka pa kay Kristo, kumbaga parang, sabi nga nila, di ba, pera na, naging bato pa. Oh. Nakita mo na, ano ba, ikaw, nakahanap ka ng isang kuweba na punong-puno ng ginto at talagang nando na, talagang yayaman ka. Pero, merong kang kaibigan at sinabi sa'yo, nandun sa labas ng kuweba, pre, palit tayo. Bigyan kita 1,000. Akin na lang yan lahat ng mga nakita mo dyan. Akin na yung mga ginto. 1,000, sa'yo na to. Papayag ka ba? Hindi mo pagpapalit yun. Kasi alam mo, mas mataas ang worth ng ginto kaysa sa ino-offer niya. So kailangan makita po natin ang Panginoon. We need to understand, wala pong mas greater worth than having Jesus Christ as our treasure. Sabi ng Bible, what shall profit as a man if he gains the whole world and yet loses his soul? Makamtan mo man, mapasayo man lahat ng yaman sa mundo, pero yung kaluluwa mo naman mapahamak sa impyerno. Ano saysay nun? So wala tayong ibang dapat gawin kundi magpatuloy. Magpatuloy kang ilaban sa panalangin, sa pananampalataya, ang iyong personal life, ang pamilya mo, ang ministry mo, ang paglilingkod mo sa Diyos. Endure by faith. Now, to sum it all up, itong topic natin this morning, I want to summarize it with our big idea. So, the question is, why should Christians, why should believers persevere in the faith? Bakit kailangan na tayo po ay magpatuloy? Why should believers persevere in their Christian journey? Bakit kailangan ilaban natin at ipagpatuloy natin yung ating buhay pananampalataya? So, for us to be reminded, this is our big idea. Since Christ finished the work, believers must finish the race. Tinapos na ni Kristo, tapusin mo na lang yung lakbayin mo sa pagiging mananampalataya. Tapusin natin kung ano yung sinimulan ni Jesus. Jesus has already finished the work on the cross. Tayo, we must finish the race. My brothers and sisters, tingnan po natin ano nangyayari sa paligid natin. Marami pong mga tao sa Pilipinas ngayon, pagod. Pagod na. Pagod na sa mga nangyayari. Ang daming mga pamilya ang nasisira, maraming broken families, maraming mga empleyado ang pagod na, pinipilit na ma-survive ang isang buong araw, ang buwan nalilipas na magbabayad ng mga bayarin. Maraming mga kabataan ngayon naliligaw ng landas, hinahanap nila yung kanilang halaga,
sa dami ng mga taong pumapansin sa kanila, nalilito, walang direksyon. Yung ibang mga tao nawawala na po ng pag-asa. Parang hindi na yata bubuti yung aming kalagayan. Hindi na yata magbabago yung sitwasyon natin. At minsan kahit yung mga tao sa church, unti-unti na rin nanlalamig yung kanilang pag-ibig sa Diyos. And maybe, baka sa araw na ito, baka yung iba sa atin dito nagsastruggle na rin, hindi lang natin sinasabi. Oo, ma-attend ka pa rin ng church, pero yung passion sa puso mo nawawala na, hindi na kagaya nung dati. Nagpipray ka pa rin, pero mabigat na yung talaga yung kalooban mo. Naniniwala ka pa rin naman, pero ayaw mo na ilaban. Na makinig po kayo mabuti. Hindi po tayo dinala ng Panginoong Hesus ng ganito kalayo para tumalikod lang sa Kanya. Kasi, tandaan po natin, yung ating tagapagligtas na nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, siya rin ang kasama mo na magpapalakas sa iyo para matapos mo itong lakbayin mo. Para matapos mo itong karera ng buhay Kristiyano mo. The same Christ, the same Savior who saved you will sustain you until the end. The same Jesus who opened the way for us to have access in the presence of God will give us strength to persevere, to endure. So don't give up on your faith. Huwag mong isuko ang pananampalataya mo. Huwag mo isuko ang pamilya mo. Huwag mo isuko ang pananalangin mo. Huwag mo isuko ang kabanalan. Huwag mo isuko ang fellowship sa church. Don't give up on following Jesus. Kailangan po tayo ng next generation. Kailangan po tayo ng ating bansa ngayon ng mga Kristiyano na mananatiling tumitindig sa kanilang pananampalataya. Christ already finished the work. So let us finish the race. And one day, when we stand before Him, every sacrifice, every tear, every trial, lahat ng mga tiniis natin dito, lahat ng mga pagpapagal natin dito, lahat ng pagod, yung katapatan na ipinakita natin dito sa ating buhay dito sa lupa, it will all be worth it because we endured for the one who endured the cross for us. So hold on to Jesus, draw near to God, and never shrink back. Huwag po tayong titigil sa pananampalataya. Huwag mo isuko yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ituloy mo yan hanggang dulo. Kung nangihina ka, lumapit ka sa Diyos, palalakasin ka niya. Kung gusto mo na bumitaw sa Diyos, lagi mo isipin, ayaw ni Lord na bitawan ka. Ang Diyos nga inilalabang ka eh. Kaya ikaw ilaban mo rin yung pananampalataya mo sa Diyos. Amen? So there's no reason for us to turn our backs on Jesus Christ. Huwag tayo tumalikod kay Kristo. Lumapit tayo lalo sa Kanya. Let's all bow our heads and let us pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for your word. We thank you for the reminder that we have all the blessings that we need. Lahat po ng pagpapala ay aming natanggap na. We thank you that we have all the privileges. We have forgiveness because of what Jesus Christ has done. We thank you that our Lord and Savior Jesus Christ has finished the work on the cross. At ngayon, Panginoon, ay nais mo na kami ay laging tumingin lamang sa Kanya. Laging tumingin lamang sa iyong anak na si Jesus. Sa tuwing kami po ay nahihirapan, napapagod, nawawalan ng gana, nangihina. Nawa, Panginoon, maalala namin ang iyong salita. Na hindi mo nais na kami ay maligtas para lang tumigil at sumuko. Dahil ang tunay na nananampalataya sa iyo ay nagpapatuloy. We know, Lord God, that you desire
for us to continue and persevere in our faith. Lord, I'm praying for our brothers and sisters here in this congregation. Kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, kanilang mga kabigatan. May mga kanya-kanya kaming pagsubok. Panginoon Diyos, dalangin ko po ang iyong banal na presensya at kapangyarihan ang patuloy po na magpalakas sa amin. And we ask, Lord God, that you would also use our church. You would also use every one of us to be an encouragement na maging kalakasan din po upang magpatuloy ang bawat isa sa amin. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng desire at ng compassion sa aming mga kapwa Kristiyano na nanghihina. Ngayon, Panginoon, gamitin mo ang aming simbahan. Parang bawat isa sa amin ay maging kalakasan ng mga taong nanghihina, ng mga taong nais nang sumuko sa pananampalataya. Lord, nawa, maalala din namin ng lahat ng mga nagtitiis, nagpapagal, at nagpapatuloy ay one day, gagantimpalaan mo. Matatanggap namin ang lahat ng iyong pinangako dahil ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless you all.